Kakaiba itong hashtag Ipon Goals ng isang pamilya sa Cavite. Ang kanilang mga barya at 20-20 isinusuksok sa kanilang pintuan. Knock knock! Who's there? Barya? Barya who? Limpak-limpak na barya. Saan galing ang mga kumakalansing na biyayang ito? September 12 nung napansin ng mag-asawang Jomar at Cherry na hirap na silang buksan ang kanilang pinto. Parang bumubuka na yung plywood ng pinto. Kaya binaklas ito ni Jomar. At doon na bumaha ang barya at tig 20 pesos. Pero hindi pala ito milagro dahil ipon nila ito sa loob ng halos 5 buwan. Bago kami lumipat dyan sa kwarto na yun, wala pa kasi siyang pinto nun. Ngayon napag-desisyon na namin na pagawan siya ng pinto. Dito naguhulog yung anak ko ng barya sa ginawa kong butas na to. Pag napuno tong baba na to, pwede ko siyang ipunan naman dito, bubutasan ulit dito. Maging ang kanilang anak na si Zian, nakiipon-tuan o ipon sa pintuan na rin. Nakikita ng anak ko na naguhulog ako ron, tapos gusto niya siya na rin. Pag minsan may nakakalat na ko yun sa higaan, kukunin niya po yan, diretso po agad doon. Ang ideya ng pag-iipon sa kakaibang lalagyan, nakuha raw ni Jomar sa kanyang ama. Nung nangailangan kami ng pera, sinama ako ng papa ko sa jeep namin. Akala ko kung anong gagawin namin. Ayun pala, nagpatulong lang siya na kunin yung ipon niya ron sa tubo ng jeep namin. Housewife si Cherry. Truck driver si Jomar at ang pinag-ipunan daw nila para sa laruang sasakyan ng kanilang anak na malapit nang mag-birthday. Pag pumapasyal kami ng mall, may makikita siya yung kotse. Yung hinuhulugan ng coins, parang gustong-gusto niya lagi ron na sumakay. Kaya balak sana namin mag-asawa, bibilan namin siya nung remote control ma'am na pwede niya sakyan. Hindi pa raw talaga nila dapat kukunin ang kanilang mga naipon. Yun nga lang, bumibigay na ang kanilang pinto. Kaya ako hindi pa namin binibilang, gawa ng para sa December pa sana talaga to, para sa birthday ni Sian. Balak pa po namin siyang dagdagan. Kasi magalaw na namin siya, kaya inilipat na lang muna namin siya dito. Ang mag-asawang Junrail at Cherry naman, nag-ipon sa kanilang lababo. Ipon sa alin. Simula Nobyembre nung nakaraang taon, ang mga 10-10 pisong baryang nakukuha ni Junrail sa pamamasada niya ng jeep, itinatabi niya sa kawayan na alkansya. Pero dahil takot siyang manakaw ang kanilang mga pinag-ipunan, itinago nila ang kawayang alkansya sa lababo. Pagkatapos, tinakpan ito ng semento. Biglang pumasok sa isip ko na ilalim ng lababo na lang kaya, misis, kasi kung halimbawa man may mangloob sa bahay natin, hindi nila alam na may alkalsyang kawayan na binaon ko doon. Pero dahil naglabasan na ang mga bagong isyong barya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sa takot na hindi mapapalitan ang mga naipon nilang barya, nagpasya na silang masuhin na ang semento nito lang Mayo. At nung binilang nilang kanilang naipon, umabot na ito ng halos 10,000 pesos. Nagulat kami, umabot pa lang ganun. Binili namin ng videoke, amplifier, tapos ng mga speaker. Kasi hilig ng mga anak ko kumanta eh. Sa panahon ngayon, no, importante mag-ipon tayo sapagkat sabi nga nila kung may sinuksok, may madudukot. Pero ang mahalaga dyan, kahit anong way ng pag-iipon, mahalaga is nade-develop yung disiplina natin sa paggastos. Heto ang tunay na hashtag Ipon Goals. Dahil mula sa pag-iipon ng barya-barya lang, sa wakas, nabili ni Angelito ang kanyang dream car. Laki sa hirap si Angelito. Dati raw siyang palaboy. Marunong ako maghanap buhay. Nagtitinda ako sa palengke, pumapasok akong gardinero, construction, kung saan ako mga napapasok. 22 anyos nung siya'y ikinasal kay Aida. Napakasimple lang, parang 2 bilaong pansit lang at saka gulay. Kami lang dito. Ang kanila raw unang tahanan, koral o kulungan ng baboy. Kakaintindihan naman po kami. Kumbaga sa alam naman po niya yung buhay namin eh. Pero hindi ako pumayag sa sarili ko na talagang hanggang doon lang kami. Nagpursige si Angelito. Hindi ko ginawang dahilan yung walang pinag-aralan. Sasabihin mo sa sarili mo wala kang pinag-aralan. Hindi ako nagpatalo. Nakaipon, sinimula ng pagba-buy and sell ng mga antigong gamit. Dito po, ang lahat ng mga binibenta ko dito, yung mga surplus lang. Yung mga nakukuha namin sa mga demolis, mga kahoy, yero, bakal.
hanggang ang dating palaboy na tumira pa sa kulungan ng baboy, nakapagpundar na ng sarili niyang bahay at lupa. Meron na rin sila ngayong karinderya at drilling at surplus shop. Ayoko lang maranasan nila, naranasan ko na sobrang hirap. Dahil talagang mahirap kami nung araw. Pero ang pangarap daw talaga ni Angelito, makabili ng kotse na nagkakahalaga ng halos 900,000 pesos. Nabili niya ito sa loob lang ng 6 na buwan sa pamagitan ng pag-iipon ng barya-barya. Paano? Kahit may negosyo na si Angelito, batid pa rin daw niya ang kahalagahan ng pag-iipon. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon may trabaho Dumating man yung panahon na wala ka ng trabaho, kahit paano meron ka na rin hawak na kaunting pera. Hanggang nitong Marso, sinimulan niya ang pag-iipon para sa kanyang dream car. Inisip ko mahirap bilhin agad kasi medyo malaking halaga. Yung malaki, lahat yun nagmula sa maliit. Ang kanyang game plan para mabilis makaipon, gumamit siya ng transparent na alkansya. Pinaghiwalay ko nga yung coins at saka yung mga papel. Pag nakita mo siya na kakaunti pa, lalo ka matcha-challenge na dagdagan mo pa siya, damihan mo pa yung hulog mo. Kung ano yung araw na hindi ko nahulugan, binabayaran ko yon. Nung matansya ko na pwede na, At matapos ang 6 na buwan, nakapag-ipon na siya ng 152,045 pesos. Malaki ng halaga, bagamat kulang na kulang pa para sa minimithi niyang 900,000 pesos na dream car. Yun pala, pandagdag lang ito sa dati na niyang naipon. kahit sabihin namin hindi na masyadong kalakihan yung naipon ko, pero doon din nabili yun dahil yun naging pampuno ko, naging pandagdag ko, yung inipon ko na yun. Pero number 1 talaga, una mo, disiplinahin yung sarili mo. Kasi hindi pwede yung gagawin mo ngayon, tapos bukas hindi na. Pag sinabi mong gagawin ko to, talagang paninindiganan mong gagawin mo yun. May iba't ibang paraan ng pag-iipon. May kanya-kanyang estilo. Ang mahalaga, sa konting mga barya at mga maisusuksok, may malaking patutunguhan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.